Alam mo ba na ang iniisip at sinasabi natin ay may malaking epekto sa direksyon ng buhay natin? Sabi sa Proverbs 18 verse 21, "The tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit." Ang mga iniisip mo at sinasabi mo ay pwedeng mag-align sa promises ni God o magbigay ng puwang sa takot, duda at negatibong pananaw. Lalo na pagdating sa healing. Hindi lang laban ito ng katawan, laban ito ng isipan at pananampalataya. Ngayon pag-usapan natin kung paano natin i-reject ang negativity at kung paano mag-align ng salita natin sa katotohanan ni God at paano mapapanatili ang faith natin laban sa mga duda at discouragement. Hi, this is ZS. Ang bawat negatibong kaisipan ay parang seed, binhi na kapag hinayaan mong manatili, tutubo ito bilang anxiety, hopelessness at defeat. Sabi sa 2 Corinthians 10 verse 5, "We take captive of every thought to make it obedient to Christ." Isipin mo ang isang hardin na tinaniman mo ng mga damo sa halip na bulaklak. Ang damo ay sisiksik sa bulaklak at kukunin ang espasyo nito para lumago. Ganon din ang negatibong kaisipan. Kinakain nito ang faith mo. Hinahadlangan nito ang promises ni God na magbunga sa buhay mo. Kung gusto mong maranasan ng healing, dapat intentional ka sa pagtanggal ng mga weeds ng negativity at pagtanim ng mga seeds ng truth ni God. Reject ownership of sickness through your words. Maraming tao ang hindi namamalayan na binibigyan nila ng kapangyarihan ang sakit sa pamamagitan ng pag-angkin dito. Maririnig natin ng mga linya tulad ng "My arthritis is acting up, my diabetes is getting worse." Pero tandaan mo, ang katawan mo ay templo ng Holy Spirit. Sabi sa 1 Corinthians 6:19. The truth is walang karapatan ng sakit na manatili sa katawan mo. Kapag tinawag mo itong my sickness, parang binibigyan mo ito ng permission na manatili. Sa halip, sabihin mo to, "This sickness has no place in me. By His stripes I am healed. I am God's property." Sabi sa James 4 verse 7, "Resist the devil and he will flee from you." Ang pag-reject kasama ang pag-aalis ng negative na salita. I-declare mo, "I am healed. I am whole. Healing belongs to me." Friend, do not let the enemy use the power of suggestion. Isa sa mga paboritong taktika ng kaaway ay magtanim ng mga kaisipan ng doubts. Ang tagal na nito, hindi na to magbabago. Sinabi ng doktor na incurable na to. Tanggapin mo na lang, tatanggapin ko na lang. Tandaan mo, hindi mo kailangang tanggapin ang bawat kaisipan na pumapasok sa isipan mo. Gawin mo ang halimbawa ni Jesus sa Luke 4. Nung tinukso siya ni Satan, tuwing may suggestion, sumasagot si Jesus, "It is written." Isipin mo ang isipan mo bilang isang fortress. Hindi lahat ng gustong pumasok ay dapat mong papasukin. Tulad ng hindi mo papayagan ng mga magnanakaw na pumasok sa bahay mo at kumuha ng gamit at magnakaw. Bakit mo hahayaan nakawin ng negatibong kaisipan mo ang peace at faith mo? Hindi sapat na tanggihan lang ang negative thinking. Dapat mong palitan ito ng katotohanan ni God. Fill your mind with faith food, not junk food. Ang faith ay dumarating sa pamamagitan ng pakikinig, by listening and listening. Sabi sa Romans 10 verse 17, kung pinupuno mo ang kaisipan mo ng mga promises ni God, lalago ang faith mo. Pero kung puro negative reports ang iniisip mo, mas lalo kang mababalot ng takot, especially kapag nakikinig tayo ng mga bad news. Itigil mo na ang kaka-google mo sa mga symptoms mo at pagre-research ng worst case scenario. Sa halip, i-declare mo ang scriptures tulad ng "By His stripes I am healed." Sabi sa Isaiah 53 verse 5, "The Lord will restore health to me." Jeremiah 30 verse 17. Ang pag-feed sa faith mo ay parang pagkakarga ng tamang gasolina sa sasakyan. Kung maling fuel ang nilalagay mo, hindi ito aandar. Hindi aandar ang makina. Ganon din ang spirit mo. Hindi ito gagana ng tama kapag puro negativity ang pinapakain mo dito. Kung saan ka nakafocus, doon ka lalago. Piliin mong palakihin ang promises ni God, hindi ang mga problema. Palakihin mo si God, hindi ang mga problems na nasa harapan mo. Speak life, not death. Ang salita mo ay may creative power. Sabi sa Proverbs 18 verse 21, "The tongue has the power of life and death." Sa halip na sabihin na, "Hindi na ako gagaling,"
I-declare mo sa sarili mo, healing is flowing through my body. I am getting stronger every day. With long life, God will satisfy me. Habang patuloy mong dinedeklara ang word ni God, lalago din ang faith mo at mawawala ang kapit ng negativity sa buhay mo. So my friend, guard your faith for victory. Ang pagre-reject sa mga negative na kaisipan at salita ay hindi one-time act lang. It's a daily discipline. Bantayan mo ang isip mo, kontrolin mo ang mga salita mo, at surround yourself ng mga taong puno ng pananampalataya. Kapag bumubulong ang kaaway mo ng mga kasinungalingan, sagutin mo ng salita ng Diyos. By His stripes I am healed. Jehovah Rapha is restoring health to me. Lord, I reject every negative thought and word. I chose to align my mind and my mouth with your promises. Thank you that healing is mine today. Tandaan mo, ang tunay na laban ay nasa isip at bibig mo. Piliin mong palakihin ang katotohanan ni God, ang truth ni God, and itakwil mo ang mga kasinungalingan ng kaaway. Declare it in your life sa sarili mo. Ang healing ay hindi lang posible. Ito ay ipinangako na.